Matapos biglang sumulpot sa headquarters ng Char family, sinabi ni Luwini sa Phantom Troop na hindi siya naghahanap ng away. Pagkatapos ay inalok niya ang grupo ng isang alyansa para maubos nila ang Char, Shiyu at ang royal family ng Kakin upang maagaw nila ang Black Whale at makabalik sa ligtas na mundo na sunod nilang wawasakin. Talagang baliw na baliw ang mga miyembro ng Haley family sa pagwasak sa mundo. Gayong hindi nila alam na bago nila mapagtagumpayan ang pag-agaw sa barko, sangkatarbang hunters muna ang haharapin nila na kinabibilangan pa ng 12 Zodiacs. Habang walang patid sa pagkasalita si Luwini, biglang umabante ng mabilis si Nobunaga at isinaksak niya ang kanyang espada diretso sa noo ni Luwini. Tumugos ang talim ng sandata sa ulo nito. Ngayon na lamang ulit natin nakita si Nobunaga na ginamit ng kanyang katana. Huling beses nating nasaksihan ito ay noong pinutol niya ang ulo ni Squala. Sinabi ni Nobunaga na hindi niya maintindihan ang gustong ipaglaban ni Luwini, pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada sa ulo nito. Sinabi ng swordsman na kung gusto ni Luwini na wasakin ang mundo, wawasakin muna siya ni Nobunaga. Pagkatapos ay pinugutan niya ng ulo ang walang buhay na katawan ng mamamaslang. Matatandaan na ang Phantom Troop ay mga kriminal, mamamatay tao at magnanakaw. Pero hindi pa sila dumadating sa punto na gusto nilang wasakin ang mundo. Sa katunayan, tinutulungan pa nga nila ang Meteor City sa kahit na anong paraan. Nakabalik na sila Chodonke at ang kanyang grupo. Tinanong ng lalaki kung nasaan ang ibang mga miyembro ng Char family. Sinabi ng Spider na lahat ng mga ito ay napatay na ng mamamaslang. Lumingon si Chodonke sa tinuturo ni Nobunaga at dito niya nakita ang nahati at napugot ng katawan ni Luwini. Hindi si Nobunaga ang humati sa katawan ng miyembro ng Haley. Nangyari ito sapagkat matapos mapaslang ng Spider si Luwini, huminto na din ang paggana ng nanability nito. Kaya sumara ang portal at pinutol ang katawan ni Luwini na saktong nasa pagitan ng lagusan. Nagulat si Chodonke sa nakita, kaya sinabi ni Nobunaga na ayan ang hitman na pumaslang sa mga gwardiya ng warehouse. Itinaas ni Nobunaga ang ulo ni Luwini at sinabi niya na nagdesisyon na silang ubusin ng Haley family. Matatandaan, nangako sila Kenny at Tajao na papayagan nila ang Phantom Troop na umakyat sa Tier 4 kung mapapaslang ng mga ito ang hitman. Pinasalamatan ni Phaeton ang pagpapatuloy sa kanila ng Char, samantalang si Finks naman ay sinabi na itutuloy na nila ang paghahanap kay Hisoka sa Tier 4. Pero kung makakatanggap sila ng impormasyon ukol sa Haley at sa pinagtataguan ng boss nito, handa silang unahin ang pagtulong sa Char family. Wala na si Hisoka sa Tier 4 sapagkat nakita siya nila Zakuro sa Tier 3, pero dahil gusto kontrolin ng mafia ang Phantom Troop, hindi nila sinasabi sa Spiders ang impormasyong ito. Kinilig si Chodonke sa sobrang pagkagalak na marinig na pareho sila ng layunin ng Phantom Troop at sinabi ng lalaki sa kanyang sarili na maghahanap siya ng autograph paper para sa bawat isang miyembro ng Phantom Troop. Kung hindi dahil sa Phantom Troop, malamang uubusin na ni Luwini ang mga miyembro ng Char na nasa loob ng hideout. Kaya dito pa lamang, malaki na ang utang na loob ng mga mafia sa grupo. Samantala, habang naghahanda ang Phantom Troop sa paghahanap kay Hisoka, ang iba namang miyembro ng Haley family ay nagtatago sa isang silid at nakatingin sa ibabang parte ng naputol na katawan ni Luwini. Napupuno din ng silid ng mga bangkay ng kanilang biktima. Nagpapakita ito na hindi lamang si Luwini ang pumapaslang sa mga dinudukot niyang tao. Pinapatay din sila ng ibang miyembro ng Haley para mag-level up at mas lumakas pa sa tulong ng Contagion. Makikita sa silid ang construction worker, level 20 na si Damon, ang professional gamer, level 90 na si Gelato, ang mga miyembrong una na nating nakita na sila Billy, isang arcade employee, level 20, at si Peregord, ang assistant investigator, level 18. Matatandaan na ang Contagion ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumamit ng NEN, pero sa pagdating lamang ng level 21 sila magkakaroon ng NEN ability, kaya sa kanilang apat, dalawa pa lamang ang may sariling kapangyarihan. Inisip ni Gelato kung paano sila magiging level 21, ngayong wala na si Luwini. Sakto namang sumali sa usapan ng isa pang emitter na si Vocante. Siya ay human trafficker at level 20 na merong abilidad na may pangalang Door. Sinabi ni Vocante na gamit ang kanyang abilidad, pwede nilang hintayin na lamang ang kanilang mga target o di kaya naman ay ihulog ang mga ito sa patibong. Ang NEN ability ng isang tao ay kadalasang nabubuo ayon sa kagustuhan ng isang NEN user. Halimbawa dyan ay si Killua na nagawang kuryente ang kanyang aura dahil sa kagustuhan niyang gamitin ng elemento sa pagkapaglaban.
Pumasok si Tevillares at Corolla sa silid. Tinanong ng mga ito kung meron na bang emitter sa grupo sapagkat kailangan nila ng isang NEN-user na kaya makapaglabas ng mga bala upang malayo ang pag-atake. Kakagaling lamang ng mga ito mula sa engkwentro nila kay Hinray at nakakatawang isipin na hindi man lamang nila unang sinabi na patay na si Padaile. Nagpapakita na hindi mahalaga sa kanila ang buhay ng isa't isa. Nagsalita ang isang college student na nagngangalang Matveer. Siya ay level 18 pa lamang. Ayon sa kanya, gusto niya maging emitter na may kakayahang makapaglabas ng mga baril. Sinagot siya ni Gelato sa pagkasabing hindi siya pwedeng mamili ng kanyang NEN type. Ang NEN type ay tinatagli na ng isang NEN user pagkapanganak pa lamang, kaya tama si Gelato sa kanyang komento. Tinanong ni Corolla kung kaya ba ni Matveer na wasakin ang mga poses na nagiging kalapate. Isang katanungang ipinagtaka ni Matveer. Kaya, pinaliwanag ni Tevillares na patay na si Padaile at kailangan nilang wasakin ang mga kalapate mula sa malayo para matalo si Hinray. Sinabi ni Matveer na kailangan niyang subukan para malaman nila. Matatandaan na pinagbabaril nila Corolla at Tevillares si Hinray pero hindi tumama ito dahil sa mga kalapate ng underboss. Ngunit, hindi lamang ito ang rason. Pinoprotektahan din ni Hinray ang kanyang katawan ng Ken para depensahan ng sarili. Kakayahang hindi pamilyar sila Corolla. Nagtungo sila Gelato, Tevillares at Corolla sa isang nakahiwalay na silid upang kausapin ang kanilang boss na si Morena at ipaliwanag dito ang mga pangyayari. Pinayuhan sila ng babae na mahalagang matutunan ng kanyang mga tauhan na pag-aralan ng kakayahan ng kanilang kalaban at maging malikain sa paggamit ng sarili nilang abilidad. Si Morena ang nagmamayari ng Contagion at ang pagkakaroon ng ganitong ka-espesyal na abilidad ay nagpapakita na may kaalaman ng babae sa paggamit ng NEN. Pinaliwanag ng boss ng Hailey na hindi nila kailangang maging emitter para mapigilan ang abilidad ni Hinray sapagkat pwede silang mag-isip ng isang kapangyarihan na magsasabi sa kanila ng kahinaan ng kalaban o kung ilang beses nila itong kailangang tamaan para talunin. Tama si Morena, meron ngang ganitong klaseng abilidad, halimbawa dyan ang hakuwari ni Knuckle. Lumipat ang eksena sa Tier 3 kung saan natin makikita si Zakuro na nagising sa gilid ng basurahan. Tinanong siya ni Lynch kung pinatulog din ba si Zakuro ni Hisoka. Sumagot ang lalaki sa pagkasabi na masaya siyang buhay pa rin. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Hisoka. Hindi ito masagot ni Lynch sapagkat wala na si Hisoka matapos niyang magising. Sa nakaraang kabanata, ipinagtapat ni Zakuro kay Hisoka na hinahanap ng kanilang pamilya ang Hunter. Pagkatapos nito ay nginitian lamang siya ni Hisoka. Tinanong ni Lynch kung anong nangyari matapos mawala ng malay ng babae. Pinaliwanag ni Zakuro na inimbita siya ni Hisoka para manood ng pelikula. Pero noong nalingat siya saglit ay bigla na lamang din siya nawala ng malay. Sinabi ni Lynch na kailangan nilang ipagbigay alam ang pangyayari kay Hinray. Ang hindi pagpaslang ni Hisoka kay Zakuro at Lynch ay hindi nangangahulugan na maawain siya. Bagkos, binuhay niya ang dalawa dahil maaaring interesado lamang siya sa intensyon ng mafia sa kanya. Ang sunod na eksenang ipinakita ay nasa cinema complex. Makikita si Hinray kasama si Zakuro at ang sandamakmak na miyembro ng Shia family. Hahalugugin nila ang lahat ng auditorium upang tingnan sa loob si Hisoka. Hindi sumama si Zakuro sa loob sapagkat ayaw niyang isipin ni Hisoka na sumama siya para magiganti. Bukod doon, kailangan na din niyang hanapin ang leader ng Phantom Troop. Si Chrollo ay kasama nila Shizuku at Bonolinov sa mga puntong ito. Huli natin silang nakita sa Tier 5 pero may kakayahan si Chrollo na mangopya ng hitsura ng ibang tao kaya posible na gamitin niya ang abilidad na ito para makulusot sa mga sundalo. Tinanong ni Hinray si Zakuro kung kaya ba niya makumbinsi ang leader ng Spiders. Sumagot ang lalaki sa pagkasabi na sa tingin niya ay tutulungan sila ng magnanakaw basta na ipunto ni Zakuro ng maayos ang kahalagahan ng pagiging balanse ng lahat at kapag ipinangako nila ang lokasyon ni Hisoka sa oras na maubos nila Chrollo ang Hailey. Kung ating maaalala, gusto ng Char family na gamitin si Hisoka para ubusin ang Phantom Troop. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na isa-isang papupuntahin ng Shia family ang Phantom Troop sa lokasyon ni Hisoka upang unti-unti nilang maubos ang grupo. Lumipat ang eksena sa Auditorium number 8. Makikita si Hinray na umupo sa tabi ni Hisoka. Tinanong ng underboss ang Hunter kung siya na nga ba si Hisoka. Pero tiningnan lamang siya nito. Kaya ipinagtapat na ni Hinray ang kanyang pakay sa pagkasabi ng kanilang kahilingan na manatili muna si Hisoka sa VVIP room sa Tier 1 hanggat hindi pa tapos ng mga mafia ang problema nila sa Hailey. Ang VVIP ay mga mahalagang tao na sakay ng barko at namamalagi sa Tier 1 kung nasaan ang mga pinakamagandang amenities at silid.
Si Illumi at Kaloto ay mga VVIP passengers. Nanatili sila sa Tier 3 pero pwede silang pumunta sa Tier 1 anumang oras. Kung magtutungo si Hisoka sa Tier 1, malaki ang tsansa na si Illumi at Kaloto ang unang makakahanap sa kanya. Tinanong ni Hisoka kung bakit siya bibigyan ng VVIP access ni Hinrai. Sumagot ang underboss sa pagpapaliwanag na sa ngayon ay nakikipagtulungan ng Shiyu at Char family sa Phantom Troop upang lipulin ang Hailey. Kaya kung kakalabanan ni Hisoka ang Phantom Troop, walang magagawa ang mafia kundi kalabanin din si Hisoka. Sumagot ang Hunter sa pagkasabi na wala itong problema sa kanya, kaya sinundan na agad ni Hinrai ang kanyang paliwanag sa pagkatapat na mas gusto nilang hindi kalabanan si Hisoka sapagkat alam nilang wala silang laban sa Hunter o sa Phantom Troop. Matatandaan na gustong gusto ni Hisoka na masubok ang kanyang lakas kaya mas gusto niyang marami siyang kalaban. Patunay dito ang pag-upa niya kay Illumi para ipapatay ang kanyang sarili kahit hindi pa tapos ang pakikipaglaban ng Hunter sa Phantom Troop. Ipinunto din ni Hinrai ang kahalagahan ng pagiging balanse ng lahat para sa mga mafia. Kaya, nakikiusap siya kay Hisoka na kumalma muna habang inuubos ng mga mafia at Phantom Troop ang Hailey. Tinanong ni Hisoka si Hinrai kung sino sa tingin nito ang mananalo kapag naglaban si Hisoka at ang Phantom Troop. Humingi ng pasensya si Hinrai kay Hisoka sapagkat para sa kanya, Phantom Troop ang mananalo. Hindi kilala nila Hinrai si Hisoka at lalong hindi nila alam kung gaano kapanganib ang Hunter. Sa kabilang banda, kilala ng mafia community ang Phantom Troop, kaya natural na pipiliin niya ang grupo. Tinanong ni Hisoka kung sino sa Spiders ang paborito ni Hinrai. Sinabi ng underboss na interesado sila sa lahat ng membro ng Phantom Troop. Tinanong din ni Hinrai si Hisoka sa paborito nitong membro. Tumawa ang Hunter at sinabing gustong gusto niya ang mga tapat na tao kagaya ni Hinrai. Aabutin ni Hisoka ang VVIP pass na ibinigay ni Hinrai, pero bago ito, sinabi niya na hindi niya pipigilan ng kanyang sarili kapag ang Phantom Troop ang unang umatake. Sumang-ayon si Hinrai sa kasunduan na ito. Si Hisoka ang pinaka-traidor at pinaka-ahas na karakter sa istorya. Hindi siya madalas na sumusunod sa mga kasunduang pinapasok niya, kaya nakakapagdalawang isip kung maghihintay nga ba siya sa konklusyon ng away ng mafia bago siya kumilos. Lumipat ang eksena sa lokasyon sa Tier 3 kung saan namatay si Padaile. Makikita dito ang sundalong nakipagkasundo kay Hinrai para sa lokasyon ng headquarters ng Hailey. Nagtataka ang sundalo kung bakit sobrang tagal ni Hinrai. Maya-maya, dumating ang underboss ng Char na si Kenny. Kinwestiyon nito ang rason kung bakit hindi umalis sa lugar ang sundalo, kaya pinagsuspetsahan ni Kenny na meron itong transaksyon kay Hinrai. Matatandaan na nanghihingi ang sundalong ito ng paunang bayad na nagkakahalaga ng 30 milyon mula kay Hinrai. Pinagtapat ng sundalo na nagngangalan palang Corporal Maizan ang kasunduan nila ni Hinrai at inalok pa nito sa Kenny na magbigay ng offer para sa impormasyon. Mabilis na pumayag si Kenny at tinapatan agad ang 50 milyong hinihingi ni Corporal Maizan kay Hinrai. Hindi magiging problema kay Hinrai ang pagsama ni Kenny sa pagtunto ng mga Hailey sapagkat alam ng underboss ng Shiyu family na kailangan nilang tulong ng isa't isa para matalo ang Hailey. Hiniling ni Corporal Maizan kay Kenny na ubusin ng mga ito ang lahat ng membro ng Hailey dahil iniiwasan ng sundalo na mabalikan siya ng mga ito. Nagbigay ng kakaibang ngiti si Kenny at nangako siyang uubusin nila ang Hailey. Natakot si Maizan nang makita ang ngiti ng underboss sapagkat may mga balita na namamatay lahat ng nakakakita ng ngiting ito. Si Kenny ay isa sa mga interesanteng karakter sa istorya. Nasasabik na akong malaman kung ang ngiti ba niyang ito ay konektado sa kanyang nanability. Maya-maya, dumating na ang mga membro ng Shiyu upang ibigay ang perang hinihingi ni Maizan. Kaya, tinagpunan ng grupo si Hinrai at sabay-sabay na silang nagtungo sa room 3101. Ayon kay Maizan, ang silid lamang na ito ang merong lagusan sa likod patungo sa isang sekretong silid. Inutusan ni Hinrai ang sundalo na katukin ang pinto dahil siguradong hindi aatakihin ng mga nasa loob ang sundalo. Pero pinag-iingat pa din ng underboss si Maizan. Sinunod ng sundalo ang utos, kaya kumatok siya at nagpakilala bilang sundalo ng Kakin na gustong siyasatin ng silid. Ang buong Black Whale ay nasa ilalim ng martial law, kaya malaki ang responsibilidad at karapatang hawak ng mga sundalong katulad ni Maizan sa barko. Binuksan ng isang matanda ang pintuan ng silid. Sinabi nito na wala siyang ginagawang masama. Tinutukan ni Maizan ng barilang lalaki at sinabing umupo ito sa kama habang nakataas ang kamay. Pumasok si Maizan sa silid at sumilip na rin sila Hinrai at Kenny upang tingnan ang loob nito. Pero laking gulat nila na ang matandang pasahero na lamang ang nasa loob at wala na si Corporal Maizan.
Malaki ang posibilidad na ang silid na kinaroroonan ng matanda ay pinoprotektahan ng nanability na door na pagmamayari na Vocante, sapagkat tumutugma ito sa deskripsyong ibinigay ng miyembro ng Hailey kanina. Nanatili sila Henry at Kenny sa labas. Tinanong nila ang matanda kung nasaan si Maizan. Sumagot naman ito sa pagkasabi na baka nasa loob ito ng banyo at pumasok na lamang ang dalawa sa loob ng silid para tingnan ito. Nahalata ni Henry na isa lamang itong patibong kaya ginamit niya ang isa sa kanyang mga punyal upang ibato malapit sa mukha ng matanda. Hindi naglaho ang sandata at tumama ito sa pader. Sinabi ni Henry na lumapit ang matanda dahil titiyakin ng underboss na ang sunod na kutsilyong kanyang ibabato ay tatama na. Sumunod naman ang matanda sa pinag-uutos sa kanya at paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang ginagawang mali. Sa eksenang ito natapos ang chapter 393 ng Hunter x Hunter. Ang nalalapit na pagkadiskubre nila Henry at Kenny sa hideout ng Hailey family ay magresulta sa mas madugong komprontasyon sa pagkakatulad ng pangako ng Phantom Troop. Sasali sila sa digmaan sa oras na mahanap ng mga mafia ang pinagtataguan ng Hailey. Sa mga susunod na kabanata, dapat niyong abangan ang pagsugod nila Nobunaga, Finks at Phaeton sa pinagtataguan ng Hailey family. Dito, mag-uumpisa ang pagtatagisan nila ng kaalaman sa paggamit ng Nen.